makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dito ka harapan, Panginoon, upang maggawain, Panginoon, at hipuin mo, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, narito, gabayan mo naway. May isa puso namin, Panginoon, ang iyong mensahe. At sa magdala ng iyong mensahe, Panginoon, hipuin mo rin, Panginoon, ang bawat isa na narito. At naway, may bahagi namin, Panginoon, iyong mensahe, Panginoon. At maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe. At pinupuri ka namin at pinasalamatan ka namin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Sige na, tuloy na, Brother Ricky. Narinig ko si Pastor Bal kanina sa Israel nila. Naku, sana related sa topic. Pero sasagutin ko pa rin yan. Marjorie, singit sandali yung share, comment, share live, paggawa na. No? Sige po. Share live. Lahat kayo, mga otrata pa ka na iba. Sige. Bariki, tuloy na. Baka itatanong mo yung nilatag nila eh. Nanggit sa kanina si WMB raw, may sinabi raw na si Cristo naging creator. Oo. Tama ko ba? Oo. Yan lang tanong mo. Hello. Tama ba yung naging creator si Cristo? Meron akong sarili kong turo niyan na mas biblical, no? Kasi ang creator na Kristo sa Trinitarian Oneness, Diyos si Kristo. Either siya yung Diyos Ama, siya yung Diyos Anak. Yung tinuturo kong creator na Kristo, sure ako hindi nila tuturo yan. Wala pa yatang nagpaliwanag sa kanila yan. Kung meron man, wala pang kami kakayanang magpaliwanag yan. Baka nga yung turo ko, baka hindi nyo pa maalala lahat eh. Paano naging creator si Kristo? Kung i-exam ko kayo sa Bible School, na sana mag-exam kayo sa isa't isa. Subukan yan. Ano yung turo ni Bar tungkol sa si Kristo yung creator? Indirect. Dugtong dito sa marriage. Direct creator siya or because iya or reason. Nasa Hindi sa apostolic yan. Wala yun sa apostolic kasi advanced na to eh. reason. Yung pagiging reason niya. Yan yung mababaw. Yan yung basic. Yan yung ano. Pero naglagay enumeration. May direct, indirect, may passive, may active. Huh? So kailangan mabalikan, makuha nyo yung enumeration na yan. Mabalikan nyo yung dutak ng turo. Naka-live, naka-YouTube video pa nga yan eh. Sana may hahalukay. So shortcut na sagot. Yung Jesus Christ na anak ng creator sa akin ay co-creator ng Genesis 1:26. Sa churches. Kailangan pakinggan mo na lang yung audio video kasi ayoko habaan na Ricky. Binibigyan lang kita ideya. Sila creator dahil siya mismo ang Diyos Ama. Drama-drama lang. Siya yung Diyos Ama, siya yung nag-aktong anak ng Diyos. Yan. Sa akin, ang anak, binigyan ng kapangyarihan. So hindi lang si Kristo yun, kahit yung church. Binigyan ng kapangyarihan. Sige, ano sasabihin mo? Hello? Hindi raw nabanggit, sabi ni Pastor Bal. Hindi ko maintindihan. Anong nabanggit? Si WMA na may nabanggit. Ha? William Branham daw nagbanggit na si Cristo naging creator. Yun ang sabi. Siyempre, memorize word lang yan. Memorize word lang yan. Ano ba yung line note ni Branham? Kasi, at saka oneness sila. Kaya posible na magkasilip siya hawig sa akin, pero hanapin niyo yung quote na yan. Pero I'm sure kung hindi hawig sa quote sa unawa ko, yan yung creator ng mga oneness at Trinitarian. Yan yung creator na katulad ng traditional na unawa. Okay? Actually, yung mga traditional unawa, pwede maging stepping stone yan. Papunta dito sa sinasabi kong mas biblical unawa. Kasi ang malalim na creator, hindi nag-iisa na. Kasama ka dun sa creator. O hindi ka lang creation kasama ka sa creator. Hindi masisira yung nakasulat, iisa lang. Hindi masisira kasi yan yung basic. O sa loob ng isang Diyos, may pamilya, etc.
So paano naging creator yung anak? Paano naging creator yung bride, yung anghel, etc. So hanapin nyo na yung lumang video, okay? Ang kailangan natin itanong yung outline. Oh, sige. Kawaran sa sakripisyo. Medyo iba ito, At kayo Brother Ramsey. mag-report. O baka sa dulo na. Pero pwede mong mamaya sagutin. Kasi tinanong lang ito sa akin kanini, ni Sekaraya. At may sa pa nagtanong, kasal ni Adan at Eva, sa type ng wedding, di ba may unang kasal parang betrot? Saan mo ika-classify ngayon si riyan? May sagot na ako pero ika-classify yung pag-aasawa ni Adan at Eva at yung nangyari ba sa kanila nung yung at the cool of the day, yan ba yung Abrahanda nila o Abrahandote na? Yung Si Jerry na nagtanong. Saka yung kailan dapat matapos yung kanilang fullness ng pagkasal gaya ng tipo kay Kristo na tayo pagdating ng rapture saka tayo yun ang pinaka-ultimate ng kasal natin, dadalhin na sa bahay ng magulang as part ng Oriental wedding or Jewish form of wedding. Pwede mong mamaya sagutin sa dulo na sa letter D na ito palagay ko bago nagkasala si Adam and Eve, hawig yan sa Abrahanda. Pero kung nung nagkasala na, hawig yan sa Abrahandote. Kasi ginagamit natin term Abrahandote, may utang na tayo eh. Pero kung di tayo nagkautang, bayad na yung dote doon pa lang sa Abrahanda. Kaso, inahalimbawa lang tong nangyari. Ibig pala sabihin, kahit pala may nangyari ng negative. Part pa rin ng dote yung paglilinis, yung pag-areglo, pag-remedyo, pag-atonement, pagtutubos. Yan. Okay, nasagot na yan, ha? So, yung cool of the day, pwedeng before fall and after fall, eh. Okay. So, balik na tayo sa outline. Kayo na magre-report kasi mababaw to. Mga basic to. Google nyo lang. Pag hindi kayo nag-Google, kawawa pa yung church natin. Pag nag-Google kayo, may pag-asa church natin. Kung lahat kayo nag-Google, malaking pag-asa, malaking tagumpay natin. Okay. Letter A. Paano inibig ni Kristo ang iglesia? Ito ay timeline to eh. Mga panahon to eh. O sige, paano inibig ni Kristo ang iglesia? Nung letter A. While we were yet sinners, Christ died for us. O sige, paki-report, Sister Yed. Very, very basic yan. So, dapat marunong na kayo gumamit ng EA1. Okay lang, aminin lang natin. Ay, busy abong linggo. May emergency niligtas kay Bongbong. Sige. Pakiamin na lang kung walang hinandang report. Pero pwede na mag-Google ngayon on the spot eh. Yung nga lang, may delay. Maganda, pinag-aralan in advance. Sabihin, hindi sobrang kawawa ng church. No? Talagang hindi bara-bara. So, sabihin mo lang, Sister Yed, kung may hinanda ka sa letter A. Sige, paki-report letter A. Binigyan na kita idea. Yan ay timeline. Yan ay before the foundation of the world. Yung kapatawaran, sakripisyo, dapat may term hinanda na. No? Hindi ka pa, wala pang creation, hinanda na yung kapatawaran ng sakripisyo. Sige, while we were, yung verse lang na while we were yet sinners, Christ died for us. I-google mo na yung mga paliwanag nila yan na yan eh. O sige, paki-kwento lang yung letter A. Kapatawaran sa sakripisyo nakahanda na. Yan ang kompleto nun eh. Sige. Hindi ko na-google, brother, yung before the foundation of the world. Ay, yung while we were yet sinners. I-google mo na ngayon. Pero, kay God, meron yan eh. Sa eternity to eternity, pwede mo pakita yan. So, pwede mo rin pakita ngayon. No? So, wala kang picture sa letter A. No?
Although kahit cross lang eh. Ang ibig sabihin, ito bigyan din kita ng mga verse ha, pag-aralan mo ngayon, on the spot. Kasi quarter pa yung church natin. Hindi pa tayo sa matinong bahay. So, paki-google ngayon, Mr. Ed, Revelation 13:8. Yan. Ephesians 1:3, 4. 4, 5, 6 yan. Tapos while we were yet sinners, hanapin mo yung verse na yan. Corinthians yata yan. O, Google mo na yan. Ano ba yung ibig niya sabihin? O, sige, ang kukonsensyahin ko na may ibang kapatiran. Kung yung ibang kapatiran gusto nakatira pa rin tayo sa squatter. O, sino yung nagsaliksik? Bernalan, Ami, si Berna, laging meron yan. Dalaga, Jose, sana nautusan yung mga anak, no? Jayasminel. Ako po, Brother F. Na-research ko po. Oy, si Ruth. Yan, salamat at inaahon mo sa squatter ang bahay natin. Sige. Sige po, yung sabi po dito sa isang na-research ko po. Inibig ng Diyos yung iglesia sa pamagitan ng sakripisyo. Ipinapakita rin niya yung kanyang pag-ibig nang ibinigay niya yung kanyang anak na si Jesus Christ para sa iglesia. Handa nga siyang magdusa at kamatayan para nga mailigtas ang iglesia sa kasalanan. Linisin, patawarin at alagaan nito. Inibig ng Diyos ang iglesia sa ng at handa magsakripisyo. Yun po yung naano ko, research. Okay, kung na-take note mo yung binilin ko nung Monday pa, take note pa rin kayo ha, kahit tapos na yung Monday, nandito na tayo sa Sabado tanong. May Sunday pa bukas eh. Sabi ko, ang sasaliksikin nyo, yung bago pa yung panahon, kaya nga term ko logos eh. Wala pang creation, naka-ready na yung kaligtasan. Yan ang, so yung sinabi mo, totoo yan, siyempre, yan yung basic na tinuturo ng lahat. Pero ang focus natin sa letter A, yung panahon. Ang letter A, logos pa yan. Ang letter B, pumasok ka na sa panahon. Letter C, naapektuhan ka na. Nangyari na sa'yo. O, letter D, iba na yan. Sa pamilya na natin yan. So, A is panahon. Wala pang creation, nakalaan na yan. So, Sister Eddie, wait ko yung ano mo, yung Google mo dun sa mga verse na binigay ko. Kasi yun ang sagot dun. Siyempre, may turo ng denomination dyan. Pinaliwanan ko niyan Monday pa, paulit-ulit ako hanggang kahapon. So, dapat na advanced na research nyo yan. Very basic yan. Okay? Okay, so, gawin nyo. Ngayon, kahit ngayon nyo lang gagawin, pag gawin nyo. Okay? Pero sige, okay lang ang gawin mo. Kasi, ang maganda makapaliwanag itong logos. Okay, sino pa? Balik tayo sa outline. Tingin kayo sa outline. Sabi ko, yung kompletong word yan. Kasi Wala po, pang ako po ulit. Pwede. Pero kunin mo yung punto na sinasabi ko. Kasi kung nagkukwento ka lang na pakamatay siya para sa kaligtasan natin, sinasabi na ng maraming tao yan eh. Ngayon, ang topic natin, love story to, pag-ibig to. Paano inibig? Isipin mo, hindi ka pa nagkasala, hindi ka pa nahulog, hindi ka pa nangailangan, hindi hinanda na yung kapatawaran mo. Pag-ibig yan, kasama sa pag-ibig yan. Baka masarin dyan tayo. Okay. Arianismo. Hindi naman. Okay, so, pero hawig-hawig lang yan. Sa Diyos yan eh. Letter A sa Diyos yan eh. Letter B, pwedeng pumasok na yan sa ano. Okay, dadagdag ka. Sige, dagdag ka. Salamat si Ruth ang nagdadagdag, no? Sana lahat kayo magdagdag. Pero sige, obligado ka. I-google mo yung mga binigay kong mga verse. Sige Sa po, future, pwede mo. Sige, tuloy-tuloy. Kung may dagdag ka doon sa sinabi ko, kailangan logos to eh.
Pwede mo pakita, Sister Yen, yung eternity to eternity na logos. O kaya yung chart ni God na yung chart ni God na ano, yung chart ni God na logos din. Yan. Pwede mo gamitin yan. Balik-balik mo lang yung dalawang yan. Sister Ruth. Sige po. Ah, so yung ang logos nga ay tumutukoy nga daw po is kay Kristo, Jesus Christ. Yung salita nga daw po na Diyos ay nagkatawang tao. Sa pamagitan nga po yun ng ipinayag ng Diyos yung kanyang pangloob at yung katotohanan sa tao. Tapos nangaral nga si Jesus ng pagsisisi, pag-ibig, at kaligtasan. Ibinigay nga niya yung kanyang buhay sa krus para nga tubusin yung kasalanan. Sa painiwala nga sa salitang logos nga, yung mga tao nga ay nailigtas at nagiging bahagi ng iglesia. Tapos naligtas nga ng Diyos yung iglesia sa pamagitan nga ng kanyang salita. Si Jesus Christ na nagdala nga ng katotohanan tsaka sakripisyo at kaligtasan. Okay, so ang emphasis mo dapat ay yung before the foundation of the world. Sige, tuloy. Iba naman. O sige, sino pang ibang nakahanda na report? O sige. Pwede mo zoom dyan, no? Ito nakikita itong eternity to eternity, di ba? Pwede ka mag-general, then pasok. O pwede galaw-galaw lang sa eternity to eternity. Sige. So, sige, mag-report ka kung ano naintindihan mo. Gusto yan. Sa Revelation 13 verse 8, mababasa doon yun tungkol sa korderong pinatay mula pa nung itatag yung sanlibutan. Pinapakita nito yun sa plano ng Diyos, yung sakripisyo ni Kristo nakahanda na bago pa likhain yung mundo. Yung bago Yun. magkaroon ng kasalanan si Adan, nakahanda na yung pagtubos. Ibig sabihin yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia hindi nagsimula sa krus lang, kundi nasa Amen. walang hanggang layunin na ng Diyos. Amen. Tapos sa Ephesians 1 verse 3 verse 4 to 4, sinasabi na pinili na tayo ng Diyos kay Kristo bago pa itatag yung sanlibutan para tayo ay maging banal at walang dungis sa Kanya. Dito makikita na yung iglesia nasa isip at puso na ng Diyos bago pa yung paglikha. At yung pagpili hindi lang dahil mabuti na tayo kundi dahil sa biyaya at layunin niya. Salamat. So, pwede mo pa expand kung feel mo. No? Maraming kasing related talata. Pero kung ano yung punto. Tignan nyo yung nasa share screen. Pwede rin kayo mag-seminar nito. Yung nakikita nyo ay parang timeline ng logos ng Diyos. Hindi lang, huwag nyo isipin nangyari yan pag nakikita nyo na. Pwedeng hindi pa yan nangyayari, nakikita ng Diyos. Kung ano yung nakikita ng Diyos, nakikita natin yan. So, pinasilip sa atin, ano yung nasisilip ng Diyos. Ito yung mahalaga sa love story na to eh. Ang love story ni Kristo at ang Iglesia under auspices ng Ama. O letter A, Ama. Letter A, it's the tinalaga ng Ama yan. Kung hindi tinalaga ng Ama yan, wala rin. So, ang unang-unang acknowledgement ng pag-ibig ay galing sa Diyos. O bago pa nang galing kay Kristo. So, pag tayo nagkaroon ng pag-ibig sa asawa, sa LCM, isipin nyo dapat under kayo ng Diyos. Diyos ang nagbigay ng marriage. Diyos ang nagtatag ng marriage. Kaya kailangan Diyos ang acknowledgement nyo. O bago pa napunta ang filial piety mo sa asawa mo, may biyenan ka. O may magulang ka. Therefore shall a man leave his father and mother, be joined unto his wife. Una-una mo ng pasado ka sa magulang mo bago ka mag-join to your wife or your husband. Yan ang nakatagong mensahe rito. Dito sa letter A, Diyos ang lahat sa lahat. Hindi si Kristo as a son
o even as a father, ang nag-start, sumunod lang siya sa father. Kaya siya nabigyan ng asawa. Ito, hindi ko nabanggit to sa officinality meeting natin na pag-alalan nyo. Pero ito yung progressive revelation. Related na rin sa letter D, kung talon tayo letter D. Huwag kayong mag-isip kung maayos na pamilya to, hindi yung sira-sirang pamilya ng mundo. Na ang loyalty nyo lang sa asawa nyo at nasa laman lang kayo. Hindi. Ang loyalty nyo dapat nasa magulang nyo, nasa Diyos. Letter D yan. Kasi, doon lang sa letter A, Diyos ang nagtalaga. Hindi mapapangasawa ni Kristo ang iglesia kung wala ang Diyos. Wala pa si Kristo, wala pa ang iglesia, pinaghandaan na ng Diyos yan. Dapat letter A nakasulat, pinaghandaan na. Kasi yung sakripisyo at saka kapatawaran, part yan ng pinaghandaan. Dapat pala magandang heading ng letter A, pinaghandaan ng Diyos. So yung kapatawaran at sakripisyo, isa yan sa mga paliwanag. While we were yet sinners. Hanapin mo nga yung verse na yan, Sister Yed. Nung tayo ay makasalanan, namatay na si Kristo. Yan yung kinukot ko sa letter A eh. Pero mas maaga pa to. Wala pang creation. Kung titignan sa eternity to eternity. Wala pang creation. Nasa isip ka na niya. Hindi ba napaka-blessing. So Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all heavenly blessings in Christ. Parang Godhead ah. Anong verse yan? While we were... Hindi, anong book chapter yan? First John ba yan? Stayed. Romans 5:8. Okay. Yeah, Romans 5:12 si Adan. Tapos Romans 5:14 si foreshadow kay Kristo. Pero 5:8 wala pa lahat. Diyos ang nagtalaga. Mahalaga ito sa mensahe natin. Yung Abrahanda Abrandote. Bakit? Hindi ka sarili mo lang diskarte. Sumunod ka sa magulang na makadiyos, na makahukom, maka-offensive. O sumunod ka na rin sa Diyos. Ano bang gusto ng Diyos sa pamilya mo? Ano bang gusto ng Diyos sa buhay mo? Sa LCM mo? Sarili ka na lang ba mamimili? Kung ano lang gusto mo? O mag-enjoy na lang sa mundong ito ng kamangmangan? O instinct, pala ka lang hayop na instinct? Hindi, may plano ang Diyos. Magbukas ka, magberehan ka, kunin mo, ano ba yung plano niya sa'yo? Bago mo pa nakuha niya sa mo, isipin mo yung nagbigay ng buhay mo sa'yo, nagbigay ng lahat ng bagay, kaligtasan, etc. Lalong malalo na yung LCMPTA, yung pamilya, yung asawa. O bago pa tayo sa physical na asawa, mula pa kay Kristo at Iglesia. O, konti lang siguro masyadong nagtuturo. Si Kristo at ang Iglesia ay subject lang ng Ama. Under lang ng Ama. Kung si Eva maligtas dahil kay Adan, hindi rin maligtas ni Adan si Eva kung di pumayag ang Diyos. So, aakyat ka sa higher power, no? The head of Christ is God. Godhead to, ah. Tinamaan ko yung Godhead, pero hindi ko niisip tamaan ng Godhead dito. So, nung ginawa ko yung outline. Pero ngayon dapat tamaan ng Godhead kasi hindi na pinag-usapan kung yung detalye, sino yung Diyos, anak ng Diyos, tinanahan ng Diyos. Ang pinag-usapan natin dito sa kasal, pag-ibig ng Diyos kay Kristo, pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Bago nagkaroon ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia, nagkaroon ng pag-ibig ng Ama sa kanyang mga anak. Pag-ibig ng Diyos sa lahat. Under siya niyan. Okay, pwede kayo mag-contribute, pwede kayo mag-dagdag, o mag-report, hinahanda nyo. Letter A tayo ha. Ulitin natin ang letter A. Yung hindi ko lang nabanggit last time. Yung Ama ang naghanda. Pinaghandaan ng Ama yan. Ini-acknowledge mo yung Diyos yan. Mahal mo si Kristo, inibig tayo ni Kristo. Pero bago tayo maibig ni Kristo, mas nauna ang pag-ibig ng Ama. Walang nakaka-emphasize niyan eh. Parang aksidente lang. Hindi yan aksidente. Pag hindi yan tinalaga ng Ama, wala ka. Wala kang mercy, wala ka asawa, wala ka lahat. So, ang letter A, acknowledgement
comes from God. Kaya kailangan mo talaga maging berean. Even Christ is subject to God. So even Christ is subject to God. I-zoom mo yan, no? Para hindi may puti. Tapos akit baba na lang. It's not just of the father family. It's the biyenan. Kilalanin niyo yung biyenan. Biyenan sa Diyos, ha? Hindi yung biyenan makasanlibutan. Yung biyenan sa Diyos. Ipalakasin natin yan. Kasi yan ang nagpapahintulot ng kasal. Yan ang bibigyan ng provision. Yan nga dapat nag-prepare ng dote. Dapat trainin na kayo bata pa. So, ang very first revelation na ngayon ko lang na-realize is bago mo ibigin yung asawa mo, respetuhin mo yung pinanggalingan ng asawa mo. Ang Diyos. Of course, si Adan yan, ano? At si Kristo. Pero sa type natin sa letter D, respetuhin mo yung biyenan mong makadiyos. Binabanggit ko makadiyos kasi mayroong biyenan eh, maka-worldly rin eh. Lalo lang kayong i-worldly. Tinutukoy yung biyenan yung talagang naniningil. Yung biyenan na naniningil talaga ng dote o kaya pinaghanda na talaga yung dote bago pa ang anak. Hindi tayo makakaligtasan kay Kristo. Salamat sa pagkain ng puti. Hindi tayo makakamit ng blessing kung hindi lang Diyos ang nagbigay. Ang dulo ng pasasalamat. Unang-una sa pasasalamat. Then susunod na si Kristo na nagbigay ng kanyang buhay. Ayan. Parang si Adan. Gusto ni Adan ligtas si Eva. Kung di si Adan nag-decide, wala rin si Eva. Pero pag hindi pumayag ang Diyos, wala, hindi rin magagawa ni Adan yan. Kailan pumayag din ang Diyos? Yan ang di natin napansin. Doon din sa divorce. Ako sabay, may lumang divorce, no? Ang original na divorce, para hindi mapatay yung babae, bibigyan siya ng bill. Pero ang progressive revelation natin dyan, may ulitin ko yan, report nyo. Sasabihin ko rin ngayon. Yung lumang asawa, hindi kumpleto ang kaligtasan. Partial lang ang kaligtasan. Kasi hanggang hiwalay lang eh. Hindi ka lang pinabato hanggang mamatay. Niligtas ka lang dyan. Pero ang kumpletong Kristo dyan, yung panibagong asawa. Kasi kailangan ng babae na may mapangasawa para maligtas. Yan yung type din ng kaligtasan sa iglesia. Pag hindi tayo napangasawa ni Kristo, wala tayong kaligtasan. Hindi ko kailangan si Kristo. Bakit? Ikaw bang creator ng sarili mo? Utang natin sa Diyos yung buhay natin. Kung gusto ng Diyos makasawa mo si Kristo para mabuhay ka, yan din yung type ng nag-asawa dun sa divorcee, divorsyada. Yung bagong lalaking mag-aasawa dun sa dating divorsyada, yan ang type ni Kristo. Kinumpleto niya yung kaligtasan ng babae. So yung type ng lumang nagpa-divorce, yan yung type din ng panahon ng Diyos Ama na may batas ng Diyos Ama na papatayin ka pag nagkasala ka. Pero pwede kang patawarin, pero kailan may magligtas pa sa yung iba. Yan ang deeper revelation dyan. Kasi katatapik lang natin yung antas ng divorce. Nabanggit ko pa yan last time. Hindi ko yun nabanggit last time. Ibig sabihin, ngayon ko lang nababanggit. Yung progressive revelation dito sa divorce. Yung bagong asawa, sa Deuteronomy 24:1 and 2, yung bagong asawa, yun ang type ni Kristo. Yung lumang asawa, yan yung type na wala pa si Kristo. Nasa logos pa. Yung letter A pa. Kailangan matupad yung letter B, letter C. Ano yung letter B, letter C? Pumasok na sa panahon, yung provision ng Ama. So, ano yung kapos? Yung kapos, siyempre, kung wala pa si Kristo, kapos ka. Kung wala pa si Kristo, letter A, under the law ka lang, di ba? By the way, gusto ko tamaan yung mga maling Godhead, no? Yung mga nagtuturo si Kristo mismo yung Diyos Ama, siya rin ang asawa ng iglesia. Hindi ba nila napansin, pinapaasawa nila yung biyenan sa manugang? Ewan ko, meron ba sa inyo nakapansin yan? Yung mga turo ng extreme oneness. Ginagawa nila yung biyenan sa manugang mag-asawa na. Kasi yung biyenan, yun na rin mismo yung anak. Sino nakapansin yan? Sagot lang.
Pero kung walang nakapansin, sabihin nyo lang, hindi ko pa napansin. Kailangan ko lang may sumagot sa inyo. Napansin na yan, matagal na nabanggit yan. Ah, okay. Pansin na po dati pa. Pansinin yan kasi pang bukas mo yan dun sa mga maling Godhead. Ang maling Godhead, ang lalabat, ang binan, sa manugang, yun ang nag-asawa. Kaya Francis, nagamit ko kay Bal yan. Hindi siya sumagot. Kaya nga, kailangan progressive tayo. So, ito, hindi ko sinasadya, natamaan natin ang Godhead, pero konektado pala sa marriage and divorce, no? Konektado rin pala sa itong topic natin ngayon, paano inibig ni Kristo ang iglesia? Ang letter A, ang ama ang umibig. Si Kristo expression na lang niya. Pero hindi yung ama nagpanggap na Kristo, Ginamit niya yung kanyang anak para ibigin tayo. So, si Kristo ginamit niyang pang-asawa sa iglesia. Siya yung biyenan. Siya yung tatay. Siya yung magulang. Hindi siya yung bridegroom. Isang ano yan. So dito sa letter A, parang bridegroom kasi wala pa si Kristo. Sa divorce, siya yung unang asawa kasi wala pa ngayong pangalawang asawa. Nagbigay siya ng kapatawaran pero hindi pa kumpleto. Kailangan may pa ibang taong gaganap nun. Para to kay Oscar Dangka. May ibang gaganap, hindi siya mismo kasi pinapakita yung progressive. Yung unang asawa nagbigay ng kapatawaran pero hindi pa total kaligtasan. Partial lang. Tapos, ang kompleto yung pangalawang yung bago magiging pasawa ng divorsyada. So sana makita nyo, kahit binabalikan ko yung, hindi kasi nabanggit masyado yung last time. Ang topic ng divorce, hindi yan yung parang kinamumihan lang ng Katoliko na makasalanan. O ginamit kasi yung pangkasalanan Ang topic pala ng divorce, napakaganda. Andun pala si Kristo. Pinapakita pala doon yung kaligtasan natin. Spiritual, pinapakita rin yung tapang attitude natin sa buhay dito sa lupa. Letter D. Yung divorce ng Deuteronomy 24:1 and 2, pinapakita yung kapos at yung inadequate o yung hindi pa nakumpleto ang panahon. Letter A pa. Hindi pa pumunta sa letter B, letter C. Pinapakita yung stepping stone lang. Sa Diyos yan kasi kapatawaran yan, niligtas ka sa stoning to death Pero dati hindi ko mapaliwanag. Ngayon ko lang napaliwanag. More than 10 years ago na yan Wow. Hindi lang 10 years ago. 15 years ago. O sabihin na natin 20 years ago. 20 years ago na yung tracks na yan. Ngayon ko lang, medyo nabuksan ako sa saltang divorce. May lalim palang nakatago dito. Kaya pala binigay ng Diyos. Kung sabi ni Kristo, it was added by God through Moses because of your transgression. Hindi lang pala yan. Because of progressive revelation. Nakatago si Kristo dyan, pinapakilala si Kristo dyan. Okay, sino pa gusto mag-report sa letter A? Wala na? Okay. Letter B na tayo. Ano yung pagkakaiba ng letter A sa letter B? Wala pa yan sa... sino to? Jasmine po. Uy, matutuwa ako sa'yo kung napaghandaan mo yan, pinag-aralan mo yan, kinontrata ka at nasosing conflict ka. Sige, ano yung report mo? Baka magtatanong ka lang. Sige. Brother F. Nagpapaturo ko yung tamang mga mo para maligtas sila. Letter Sige, A. sige. Magre-report ka sa letter A? Sige. Apo. Sabi nga po Sana dito, papulit mo siya. Huwag mong basahin Sige na, report mo yan. I-summarize mo. yung forgiveness sacrifice nga po, ang yung iba't ibang paliwanag sa ibang churches, sa Katoliko, yung ano nga po doon, yung forgiveness sacrifice, ay tumutukoy nga po sa sakramento ng ano to? Hindi mo nakalimutan mo. Ano to pa? Mag-aaral mo na. Eucharist kung saan nga po yung Eucharist kung saan nga po ang tinapay at alak nga po ay naging katawan at dugo ni Jesus Christ na nag-aalis nga po ng kasalanan at nagbibigay nga po
po ng pagpapatawad. Tapos sabi naman po dito sa ano naman po, sa protestante, marami nga po mga protestante church nga po na naniniwala nga po sa forgiveness sacrifice. Ang forgiveness sacrifice ay tumutukoy nga po sa pag-alis nga po ng kasalanan sa pamamagitan nga po ng pananampalataya kay Jesus Christ na namatay sa krus para nga po sa mga kasalanan ng tao. Tapos sabi naman po dito sa Orthodox, ayan nga po sa Orthodox Church, ang forgiveness sacrifice nga po ay tumutukoy nga po sa pag-alis nga po ng kasalanan at pagbalik nga po sa Diyos sa pamamagitan nga po ng pagsisisi at pagtanggap nga po sa Eucharist. Tapos dito naman po sa Baptist, ang Baptist Church nga po ay naniniwala nga po na ang forgiveness sacrifice nga po ay tumutukoy nga po sa pag-alis nga po ng kasalanan sa pamamagitan nga po ng pananampalataya kay Jesus Christ na namatay nga po sa krus para nga po sa mga kasalanan nga po ng tao. Okay. Salamat na. Okay na. Interrupt Sorry, kita. isa lang na bago niyan. Bakit Kiko interrupt. Sinabi ko last time, while we were yet sinners, Christ died for us. Yan ang i-check nyo. Logos. Kaya binanggit ko pa yan. So pag nag-research kayo, yung tema na yan. Kasi kung pag-usapan lang, patawaran ng kasalanan, sa sakripisyo, pwede tayo maubos na 10 oras dito. Ikot-ikot lang sa mga traditional na paliwanag ng iba. Tumbok na tayo dapat doon sa sinasabi ko na i-research nyo. Kaya dapat na nagpatulong ka rin kay Janelle Batya para mapilitan din sila magsaliksik magpaliwanag sa'yo. Na ang focus natin, Monday pa to So tulong-tulong lang next time magtanungan na lang kayo kung may na-miss, no? Dapat nakascribe po. Singilin mo rin mga kapatiran, dapat may scribe po sila niyan. So, scribe post pala, pinapasulat ko na yung i-research nyo dito sa letter A, yung wala pa lahat, binanggit ko yun pa ulit-ulit, diba? Wala pa lahat, nakalaan na. Although yung letter B, taltang nakalaan, no? Pero nakahanda na. Yun yung term ko dapat. Nakahanda, hinanda na. So, yan ang i-research mo. Okay. Hello. Sige. Si Bargery yata may tatanong. Tatanong siya yan. Kailan lumapit naman ka? Mahina. Yung tanong Hello. ko. Ayan o, naririnig nga o. Sino to? Mima o Yang? O yang. O Yang, sige. Lakasan mo pa. Lapit ka pa. Asawa, na gaya ng ginawa ni Kristo. Tamang sakripisyo ng asawa na ginawa ng Kristo. Okay, ulit yung tanong kasi may parting na wala Ano yung tamang sakripisyo ng asawa na gaya ng ginawa ni Kristo? Magandang tanong. Although, bababayan sa D. Pero okay. Ito yung tamang ginawa ni Kristo. Ito, Revelation letter A, sumunod sa Ama. A and B, masunurin siya sa Ama. Kahit ang letter C. Kasi sumusunod lang siya sa Ama. Hindi siya nag-iibig lang ng sariling diskarte. Ang pag-ibig, ito, dagdag revelation to para lang sa ating LCMPTA. Huwag tayo magsariling diskarte kasi marami sa atin may asawa ayon sa isip ng sanlibutan. Hindi naman mali lahat pero pag wala kang Diyos, walang kulang revelation mo, makahayop ka lang. Kailangan, magandang tanong to yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia ayon sa plano ng Diyos. Walang nakakapansin nito, no? Walang nakakapaliwanag nito. Yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia, from letter A pa lang, hanggang letter C na yan, sumunod lang siya sa Diyos. May plano ng Diyos. Huwag ka magsariling diskarte. Pwede naman siya bulungan na huwag ka na mamatay. Sige, yung papaasawa ko rin sa iyo yung iglesia pero huwag ka na mamatay. Pero sumunod si Kristo sa plano ng Diyos. Kailangan niyang mamatay. Di ba? Yan yung pag-ibig. Ang pag-ibig pala, hindi mo sariling diskarte. Love kita. I will do anything for you. Kahit gilitan ko yung leg ko para sa'yo.
Hindi, yan ay sariling diskarteng pag-ibig mo. Ang tunay na pag-ibig, kung ano yung plano ng Diyos, sumunod ka. Mahal kita, kaya pinagbili kita ng bahay at lupa. Pero pag iniwanan mo ko, i-murder kita. Diba maraming ganon? Yung mga crimes of passion sa mundo. Hindi na alam yung tunay na pag-ibig. Oh, maganda i-seminar to, i-alok nyo. Yan, kahit lampas ng Sunday. Tingnan yung halimbawa ni Kristo. Ito yung walang nakakapansin. Godhead ulit to. Hindi siya umiibig ng sariling diskarte. Di ba si Adan, pwede mo sabihin sariling diskarte rin, pero sumunod din sa Diyos eh. Sa bagay, kung gusto niya mahabol si Lilith, sariling diskarte rin yan. Pero hindi, gusto ng Diyos sumunod sa kanya. Hindi pwede sariling diskarte. Talagang winala na yan. Eto, alam na ni Adan, di siya pwede magsariling diskarte, lalo mapapahamak si Eva eh. Ang sariling diskarte niya rito, sugal to na pwede siya pagbigyan ng Diyos. Pwede siya pagbigyan na iligtas si Eva. So tingnan niyo si Kristo. Ang napakaganda ng tanong mo kasi na-realize ko to. Parang nadagdagan yung paliwanag ko. Na si Kristo, kung umibig sa iglesia, sumusunod siya sa protocol. Bakit ko binabanggit yan? Kasi meron din tayong protocol eh. Ang akala natin pwede tayo mag-iba sa protocol. Pag sa protocol, ano ba yung gusto ng Diyos? Di ba? Ano ba yung gusto niya sa Abrahanda mo, sa LCM mo, sa PTA mo? Lahat yan, buong buhay mo. Mula soltero ka, may asawa ka, may anak ka, may kasama ka sa iglesia. Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay mo? Yan ang basic na tanong. Yan ang basic berea na tanong. At ganyan si Kristo. Siya ang unang-unang halimbawa na masunurin sa Diyos. Hindi siya lang follow the letter of the law. He's follower of God. He's the fulfillment of the law. So yung ginawa niya, halimbawa natin yan. Kaya pagpunta natin sa letter D, paano natin ibigin ang ating asawa? Balik tayo sa ano may kalooban ng Diyos. Kaya tayo may hukom. Kasi hindi naman lahat, aabot agad lahat eh. May tagapagturo talaga eh. May mga sacerdote noon, may mga propeta, may mga hukom, may mga hari na pinapatupad yung batas o progressive revelation ng batas. Panahon natin ngayon, meron din. At kasama to sa progressive revelation. Si Kristo mismo, pag-ibig niya sa iglesia, paano? Pagsunod sa Diyos. Walang sariling diskarte dyan. Yung sana hindi na mamatay, yan ang tukso ng Diablo, magsariling diskarte siya. Pero na nagumpay siya, nevertheless, not my will be done, but your will be done. Kailangan sabihin nyo rin sa Diyos yan. Parang yan ang tunay na confession of faith. Yan ang berean confession of faith. Lord, not my will be done, but your will. O sige, kung ano man ang will na yan, di gagamitin ko na yung pagkaberean para patunayan. Sana sa ministers meeting may nagkaya maglatag yan. Ano? Kasi pabalik-balik lang sila na kung sino yung pakikinggan eh. Baby, okay lang. Eh, kung tumanda ka na, paano ka maging katulad ni Kristo? Paano ka ba sumunod sa kalooban ng Ama? Yan. Okay, salamat sa tanong. Ganda ng tanong. Balik tayo sa outline. Ang letter A, wala pa si Kristo, wala pa ang iglesia. Ang Diyos. B, wala pa rin si Kristo dyan sa B. 50-50. Pwedeng B, Old Testament, wala pa si Kristo. Pwedeng B, New Testament, nandyan na si Kristo. Pero letter C, dyan yung nag-impact na sa buhay mo. Paano inibig ni Kristo ang iglesia? Hindi pa tapos ang sagot sa tanong. Paano kinakandili ni Kristo ang iglesia? So, sagot lang na mabilis. Although pwede kayo mag-refer pa rin mamaya. Progressive revelation, chastisement, Holy Spirit, lahat ng pinapaliwanag ng Kristiyano na may gumagabay, siyempre kasama na yung ministro dyan, kasama na yung provision dyan. Ang letter B, not necessarily na-experience mo na yan. Pero may provision na, Bible, yung Facebook, yung Roman roads, yung English language, yung Greek language, lahat yan, provision yan. Yung history, no? Document. Sandali ah. Ay nako.
I-cut nyo na lang to kung sakali sa record. Kahit ma-record. Monday, di ba? Monday 2 p.m. Opo. Sige, pakibilis na lang. Kasi may meeting ako eh. Sasabihin mo lang na yung schedule na Monday, di ba? Sige. Pero pwede nyo tanggalin sa editing eh. Okay lang kung marinig muna ng iba. Okay, so tuloy tayo sa ating pinag-usapan. Hindi ko siya ma-reject kasi baka importante. Okay. Nandito tayo sa ano. Galing mag-follow up yung iba, no? Gamitin ko yan. Kaya kung magaling sila mag-follow up sa sanlibutan, kailangan ganito rin tayo kagaling para sa ministry sa Panginoon. Magaling tayo mag-follow up, mag-kontrata, etc. So tuloy pa yun ha, bukas may seminar. Kahit after that, dapat yan ang buhay ng isang progresibong church. Nandito tayo sa sa letter C. Ang letter B, pumasok ka na sa panahon. Ang letter A kasi logos na logos yan, wala pa talagang creator. Kaya Diyos na Diyos yan. Ang letter B, may halo dyan, may Diyos at may Kristo. Kasi pag church ages na, nandyan ang Kristo. Sana pasilip-silip na lang, pabalik-balik sister yung eternity to eternity. Bakit yung church age, yan. Sa letter C, yan church age, nakita nyo, na. Nandyan si Kristo sa church age. Pero before church age, si Kristo ay logos pa rin. Pero dalawang logos. Yung logos na before creation and logos na after creation. Yan, pinapakita mo church age. Atras ka sa before creation. Zoom ka sa before creation. Before creation, yung unang-unang picture. Yung mga anghel. O wala pang anghel. Hindi mo maisip yung before creation. Okay, so before creation, yan, zoom na lang. Yan yung letter A. At Diyos lang nandyan. Wala na iba. So pag pumasok ka sa panahon, may creation, may lupa, may tubig, may nagkaroon ng mga bansa, etc., mga nations. Yan na yung letter B. Ang letter B, kung alam mo ba yung tinatamasa natin na ngayon, parang stepping stone lang galing doon. Yan ang letter B. So pag-ibig din ba ni Kristo sa iglesia? Kung logos pa siya, yung logos ng Diyos na nakita niya na masunurin si Kristo. Yan ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ang tamang pag-ibig sa iglesia, yung pag-ibig masunurin niya sa Diyos. Pero wala pa si Kristo dyan eh. So, pero type and shadow na ng Diyos si Kristo dyan. Dito na tayo sa church age. Sa church age, nandyan na si Kristo. Pero maring di ka pa pinapanganak. Hindi pa nangyayari sa buhay mo. So, kahit sila Martin Luther, sila Paul, sila Ireneo, si mga Bible, etc. Lahat yan. Yan ay yung provision sa English natin. Sa Tagalog, yung nakalaan na provision sa Tagalog. Mga nakalaan sa atin, kaligtasan. Yung nakalaan para sa love story natin kay Kristo. Hindi pa natin na-meet si Kristo. Hindi pa tayo pinanganak. May pinanganak ka na pero hindi mo pa natanggap si Kristo. Letter C. Ayan na, kilala mo na si Kristo. May nag-evangelize na sa'yo. May nag-Holy Spirit na nag-convict sa'yo. Balik na tayo sa outline. Letter C. Paano, tanong ni Auyang, paano iniibig na ni Kristo ang iglesia? Lahat. Yung letter A and B 50-50 na. Si Kristo ay sumunod lang sa Diyos. Letter C, may acting na siya. Kanina may nagtanong si Ricky, gagamitin ko itong tanong Creator ba si Kristo?
Sino nakaalala, tinuro ko. Pwede natin gamitin term creator si Kristo. Hindi yung unawa ng mga oneness, ha? Trinitarian. Sino nakaalala lang yan? Ako naalala Bukod ko. kay Jerry. Yung creator si Amen. Kristo, sino pa yung Sa Seven Church Ages, Oo. Si Pastor Roland ba to? ako. Bo? Si Brother Jose, Brother Jose. Okay. Sana maayaan nyo rin siya rito. Okay, ngayon, ito. Creator si Kristo. Kasi, sa paliwanag ko rito sa letter C, aktibo na siya gumagawa sa kaligtasan natin. So, nandiyan ka na. Nararamdaman mo yung Holy Spirit niya, narinig mo yung mensahe, o unti-unti, parang yung tinatawag kong born again process. Sabi ni Pablo, sininiwalay ako from my mother's womb, then ganyan. Bawat isang proseso yan, born again process yan. Yung born again process, part din yan ng pagkandili ni Kristo sa iglesia. Hindi necessarily na-convert ka na, ha? Nag-berean ka na, na-Acts 2:38 ka na. Baby ka pa, gumikilos na ang Diyos sa'yo, kumikilos na si Kristo sa'yo. Hindi ka pa nakakilala sa Kanya, kumikilos na si Kristo sa'yo. Hanggang makilala mo siya, hanggang dumaan ka sa from glory to glory, from different levels, no? Mula pagka-baby hanggang maturity. Yung kandili ni Kristo sa iglesia, andyan ka kay lang. Juan Maria Francis, kay Bata kanina, kay Bata. Yun sa Genesis 1:26, kasama na talaga si Kristo gumawa. Hindi natin mailatag ng sandali lang yan eh. Kailangan may maupuan talaga. Kailangan meron sa atin na talagang binabarkada sila, pinakasharingan sila. Hindi man bawal ilatag sa ministers meeting yan. Pero kailangan paghandaan nyo. Pag hindi nyo na practice, hindi nyo na tubig kahit sa mga denomination, bablanko-blanko kayo. Kasi may enumeration yan eh. May creator as a indirect, passive creator. May creator as a direct, active. Ang direct, involved siya sa sa pagbabago mo. Yung passive, yung logos pa lang siya. Yung Diyos ang nagplano. So yung passive, indirect, parang yan yung type dun sa divorce na yung unang asawa, hindi pa yung kompleto. Kailan dumating muna siya bago makompleto? Kasi plato talaga ng Diyos, siya yung aakto nun. Umaakto rin ng Diyos hanggang ngayon, pero kasama niya umakto ang anak niya ngayon sa bagong tipan. So ito yung mas balansyadong Godhead, no? Sa Trinitarian kasi pantay-pantay na Diyos yan eh. Dito, Diyos Ama ang Diyos. Siya makapangyarihan. Si Kristo sumusunod lang. Si Kristo may kapangyarihan dahil ando siya sa Diyos. Sumusunod lang na hindi siya sa Diyos. Tayo rin magkakaroon kapangyarihan pero hindi natin topic kung tayo creator din. Another topic yan. Ang topic muna, si Kristo creator, tanong ni Ricky kanina, kung dudugtong mo na rito, diyan niya kinandili ang iglesia. Binabago niya tayo sa larawan niya. So, nung mula pa sa pagkahulog, kung malalim pala na logos, yung pagkahulog pala, part na rin ng plano ng Diyos. Beyond time yan, hindi yung in time. So, ito pa lang na tayo makilala natin siya born again. Ito yung part din ng creation, ng ultimate engranding creation ng Diyos. Kung makita natin mas malalim na plano ng Diyos, ang ganda. Diba? Related yung pag-asawa. Yung love story ni Christ in the church. Related na related. Okay, ganda rin ang tanong ni Oyang kasi paano inibig ni Kristo ang iglesia? Yung lahat ng nangyari sa buhay mo, pag-ibig yan. Una, pag-ibig ng Ama yan. May nakasulat na Bible eh. Una man eh, Diyos mo na yung nagtalaga eh. Pero si Kristo namatay, hindi na niya plano yan. Plano ng Ama yan. Sumunod lang siya sa plano. So, unang-una sa lahat, yung Diyos, yung Ama, yung tinatawag natin biyanan natin. Kasi si Kristo yung bridegroom. Si Kristo yung bridegroom, hindi pwedeng si Kristo yung biyanan. Pangit din sabihin biyanan yun na asawa mo. So, then, si Kristo na umakto. So, yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia, nandyan na siya, nandyan na yung Holy Spirit niya, binigay na niya yung buhay niya sa Kalbaryo. Sumusunod siya sa Ama, paano niya ipangmahalan ng iglesia? Hindi yan sariling diskarte. Kung meron mang mukhang sariling diskarte dyan, hindi pa rin yan sariling diskarte.
Yan ang mensahe natin sa atin eh. Kahit si Kristo walang sariling diskarte. Pwede mo lang sabihin, medyo pwede ka na mag-relax, magbakasyon dahil then cometh the end. 1 Corinthians 15. When yet delivered up the kingdom of the Father, ganyan. Eternal age na, sige, pwede mo na mag-relax. Pero habang nasa millennium, nasa tribulation, habang nasa church ages, sumusunod si Kristo sa kalooban ng Ama. Ganun din tayo dapat. Nire-recognize natin yung God's order of subordination. Okay. Dito sa marriage, yung pag-ibig ni Kristo, pagsunod din lang yan sa instruction. At tagusin ko na sa letter D. Kung paano iniibig ni Kristo ang iglesia, ganun din dapat tayo sa asawa, kung ano yung pattern. Hindi ko muna i-detalye. Report muna tayo. Pero pwede pa kayo magtanong ha. Sana maraming magtanong, no? Napahaba lang paliwanag ko, pero kunin nyo yun na. Sana marami kayo ma-reach out, ma-sharean, ano nito. Kasi kung hindi nyo share ngayon, lilipas pa no, malilimutan nyo to. Pero kung nati-share nyo, maalala nyo to. Na ilang beses nila ma-share, ma-seminar, ma-2B nyo, ma-ministers meeting nyo. Okay. Balik na tayo sa outline. O baka may tanong kayo, kung wala, papareport ko yung letter B. Although pinaliwanan ko, maganda dyan kayo mag-report. Sa abot nyo ha. Ang research na to mula Logos hanggang sa panahon. Ang letter C, paano yung nangyari? Siguro yung kinikwento ni Hasmi kanina, pwedeng letter C. Pero detalyan, yun natin. Marami kang babanggitin. Yung Bible, Word of God, tablet, Holy Spirit, magulang mo, yung panahon, ganyan. Letter B ay paglalaan sa English provision. Ano yung mga provision para sa atin? Provision sa anak niya, sa creation. Provision sa kaligtasan. Sige, sino magre-report letter B? Ang pagkakaiba ng A sa B, pumasok na sa panahon. Sige, sino dito magre-report? Pero yung B, pwede na rin mag-report. Kahit sa anong letter kayo tumalon, tatanggapin ko yan eh. Basta naintindihan yung research ko. Yung nakuha ko lang yung sinabi mo nung isang gabi. Kung paano kinandili ni Kristo ang iglesia, ganun din tayo kinandili ni Kristo. Kung paano siya sumunod sa Diyos, ganun din tayo. Dapat sumunod tayo, magpasakop tayo kay Kristo. O yan lang yan. Yung anak mo. Siyempre generation. Nasa church sila, Bra. Sana may malaking bawi na. Nasabi mo na kasi yung iba kanina, yung about kay yung unang asawa ni Kristo at saka yung pangalawang asawa. Di ba yung binanggit mo kanina yung kay Adan at kay Kristo? Okay, so okay, tuloy tayo. Yung mga young people, sana maagang practice para sa oras na to, sali sila sa Sabado Tanungan. Kung di sila kasali rito, meron ba silang mas magandang kapalit? O kayo ba may magtuturo ba sa inyo sa kanila? O i-exam nyo ba sila? Okay. So, laging ganun. At saka yung oras na to, binabawal na ng kapitbahay yung tugtog eh. Yung ampli eh. Dapat. Di na sila umalis, 5 na ba? 5 ba sila umalis? Anyway, sige, huwag mo na kwento yan. Ang sinasabi ko lang, yung dati kong pinaalala, sa ganitong oras dapat sumali sila. Sige. Kung hindi sasali, may ibang magandang kapalit. Okay? Patuloy na tayo. So, ang report na hingin ko sa inyo, pwede si Ed, pwede si Joanna. Alan, Bernard. Dati Bernard, mayroon eh. Dapat tuloy-tuloy. Sino pa? Dalaga rin, laging meron yan. Wa. Sino pa? JP David, wala rito na. Okay. So, report kayo letter B, letter C.
Kundi ako na mag-exam sa inyo. So, ang letter C, nangyayari na actual sa buhay mo. Letter B, hindi pa nangyari pero pumasok na sa panahon. Yung dapat maging mabasa mong tracks, yung dapat mong maatenan, yung marinig mong advertisement sa Facebook, etc. Nakalaan na yan. Nakatalaga na yan. No? Yung letter C, kasama dyan, palo Makakala nyo kandili, puro spoil. Kasama yung kandili dyan na kinakastigo yung anak. O sige, Star Ami. Anong klaseng gagawin pagkandili sa pamilya kung yung mga anak ay halos ayaw ng sumunod sa kaniyang magulang? Dahil may mga kanya-kanya na silang hanap buhay o may kanya-kanya na rin silang pamilya. Anong klaseng pagkandili ang gagawin ng magulang doon sa mga anak nilang? Kung ikaw ay may pagsisisi at sa Diyos at hahabol, magpapatulong ka muna. Kasi hindi mo kaya mag-isa. The fact na napabayaan mo, may kulang ka talaga. Hindi mo naabot lahat yan eh. Ang pinakamababaw mong pwedeng gawin, makipag-network ka. Tribulation na ba? Wala na ba makausap? Kung meron pa, magtanong ka. Habang buhay pa yung mga tatanungan mo. So, siyempre sa traditional ministry, hindi na nila masasagot niya. Pag sa Diyos mo na lang. Nakakadaya kasi mabilis sila mag-ipon ng tao eh. Pero padetalyin mo, walang laman sa loob. Ang gusto ng Diyos, magkalaman ka. So, kunwari, kapos-kapos ka pa. Wala tayong isang magic bullet, sasabihin ko dito, solve na lahat. Maraming detalye yan eh. Ang master key na lang, parang balik-berean ka. Anong balik-berean? Kung dati hindi ka sanay magtanong, hindi mo kailangan matingin mo, hindi mo kailangan magtanong, hindi mo kailangan magpasalok-lolong, baguhin mo na yung attitude na kailangan na. Although sayang yung mga panahon na nawala na. Madali lang kasi noon eh. Medyo mas mahirap ngayon. Titiisin mo na hirap kung mahal mo yung anak mo. Kung mahal mo yung anak mo, titiis. Kasi bigyan kita ideya. Kandili to kandili. Binan ka na. Hindi ka na hindi ka na yung may anak lang. May asawa na sila. Kaya binan na yung kategory mo. Yung leverage sa respeto, kumikita na sila eh. Pero may iba dyan sumusunod pa rin kahit na kumikita. Meron nga anak, gusto bigyan ng pera yung magulang eh. Samantalain nyo. Anak, tatanggapin ko lang yung malaking pera na bigay mo basta sumunod ka sa papagawa ko. Pumasok ka sa room. Gumawa ka ng tanong. I-report mo to. Yan. Eh di sulit yung tanggap mo ng pera sa anak. Eh kung gusto mo ng tanggap pera, ang kaluluwa naman yan ay impyerno. Anong klaseng magulang ka, mukhang pera ka lang. Di ba? Dapat, kung mahal mo talaga yung anak mo, yung tunay na pagmamahal ng Diyos, tunay na pagmamahal ni Kristo sa Diyos, yung iglesia kay Kristo, lumapit, magpakonsulta ka. Anak, sige. Kahit na binigyan mo ko pera, gusto ko gawin mo pa rin to. Edi yan ang sulit yung bigay niya sa'yo. Bakit sulit? Mahal ka niya, kaya kanya binigyan ng pera eh. Pero, hindi mo siya inimpyerno. Ginamit mo yun para leverage, respetong leverage to na hindi yan ang habulin, hindi yan ang binakahabol niya. Ang habol niya, mapasaya ka niya. Mapasaya ka niya, hindi dahil sa pera na. Mapasaya ka niya dahil sumunod siya sa pagawa mo. Hindi magiging bonus na lang ang pera. Hindi masaya ka rin kasi may chances siya sa kaligtasan. Baka makasama mo sa rapture. Di ba? Tinatamaan ko dito yung mga gusto mo lang kumuha ng pera sa anak pero ayaw naman mag-utos sa anak ng kabila. Baka nahihiya kayo. Baka hindi na bigyan ng pera pag hindi ni-require ko yan. Bigyan ko kayo ng konting konsuelo. Sige, kung maasa kayo sa anak nyo,
baka hindi kayo bigyan ng pagkain, wala kayong makain. Sige, wag niyo suspendin niyo muna yung utos na spiritual. Kasi baka bigla niya putol. Nagalit ako sa inyo, inutusan mo ako makinig sa mga ganyan. Kaya wala ka munang allowance ngayon, wala ka munang pagkain ngayon. Pagbigyan ko muna kayo kasi umaasa kayo. Pero kung hindi kayo taling-tali sa anak nyo, kasi mga anak, hindi naman yan umaasa yung magulang, di ba? May mga anak na kahit hindi kayo bigyan ng pera, hindi naman kayo nanghingi. Hindi naman kayo nangangailangan. Kung baka hindi kayo taling-tali. Hindi kayo hostage na hostage. Ayun, ilabas nyo na yung pag-ibig sa kanya. Mag-require na kayo. So, kumbaga, kung itatali niya, nasa inyo yan, no? Kasi hindi kayo nakasalalay. Kung nakasalalay, pwede ko pagbigyan. Parang tulad sabi ko, kung may anak na bubugbog na magulang, di huwag nyo muna i-assert. O kayo na rin magpakumbabudget. Diba? So, yan ang binigay ko. Sige, huwag nyo na i-assert dahil kayo bubugbugin eh. Pero kung hindi naman kayo binubugbog, may hiya pa sa inyo, may takot pa sa inyo, gamitin nyo na. Oh, nagiging carnal tayo eh. Kaya natin i-assert, ayaw natin i-assert. Nabubuhay tayo sa kamang mga namundo, mga traditionalist, yung mga nanghihikayat na huwag sumunod dito sa progressive. Gusto na laman natin kasi mas relax tayo dyan, di ba? Pero hindi, kung habol mo yung Diyos, tiisin mahirap kasi may hirap yung paglakad sa progressive. Sabi ko siya, may hirap yan sa umpisa pero napakalaki reward niyan. Napakalaki niya reward niyan. Kunwari, napagtagumpayan mo, naakay mo, nabawi mo yung anak, etc. Napaghirapan mo, naokontrata, naampun mo, etc. Malaki reward niyan. Malaki, hindi material reward niyan, spiritual reward niyan. Para bang tinulungan mo yung tao na hindi siya maaksidente o niligtas mo sa ospital, etc. Kawang gawa. Ganyan. Siyempre, yung ibang tao nakakaranas ng kasiyan dyan. Hindi naman masama yan. Lalo na spiritual, kung nagtagumpay ka sa PTA mo. So, kasama dito sa PTA, LCM, itong paksa natin. Kasi Bienan involved dito. Nabanggit ko yung Bienan kasi although hindi ko naisip agad yan eh. Bienan ang emphasis sa letter A, letter B, letter C. Kasi under lagi ng Bienan, under ng Diyos. Kung dito sa letter D natin, under sa magulang na makadiyos. Kunwari yung magulang natin ang mas malapit sa hukom revelation kumpara sa mga anak. Kasi may anak din mas advanced. May magulang na mas advanced. Mas dedicated. Hindi na advanced, mas dedicated. Kailangan nyo ng sino yung masunod sa dali. So, puno ng plema. Okay, tuloy tayo. Letter D. So, pwede kayo magtanong. Maganda yung mga tanong nyo. Pero sana lahat makaranas, no? O, mamaya, pag natapos ako, tuloy nyo pa rin yung hindi nakatanong. Kahit moro-moro lang tanong. Para maranasan nyo sumagot sa tanong. O, sige, may magre-report ba sa ABC? Sa C, pag magre-report kayo dyan, ano yung mga ginagawa sa tao? Marami example yan eh. Pinagami kayo example. Ano na yung, paano na minister, paano na alagaan, sino-sino yung mga ginamit. Yung huli kong binanggit pala, palo. Kayo sumagot, gawin kong tanong. Bakit kasama yung pamalo sa kandili ni Kristo sa iglesia? Sister Yod, pwede mo basahin yung Hebrews 12 verse 5 pababa. Okay? Basahin mo lang, nawain mo, pwede ka magsumagot. O yung iba rin ha? Yung iba, diretso na sagot. Bakit kasama sa kandili? Parang kandiling pamilya rin yan eh. Kandili sa pamilya, kandili sa iglesia. Bakit kasama ang palo dyan? Sino sasagot? Kahit hula-hula lang, try lang, interact lang. Ako po. Sister Sydney, lapit sa mic ha. Okay. Kung palo, kasama siya sa pagkandili. Kasi di ba may sinabi po sa Revelation 13 na ang ginagamitan ng pamalo o yung sinasaway, ibig sabihin,
ibig sabihin nun, iniibig ka ni Kristo. Hindi ko lang po alam yung exact na verse, pero kasama siya sa pagmamahal kasi, 'di ba, like, kunyari, hindi ka na nga masaway dun sa simpleng sabi or simpleng pagpapayo or pagpapaalala. Minsan, kailangan mo na talaga ng palo para maano ka, magising ka, mag-ano sa'yo na, nagkakamali na pala ako, kailangan ko na palang bumalik. Like, kunyari, kung lukewarm ka or Nicolaita ka, pagka minsan pinalo ka ng Diyos, parang pinaranas ka talaga ng matindi-tinding mabigat, is parang ayun yung magiging dahilan para bumalik ka at magsisi ka. Parang ayun yung nagkakaroon ka ng yung, di ba't merong parusa na yung lumbay, yung lumbay na nakakapagdala sa pagsisisi. So yung, ayun po, minsan ayun yung nagiging dahilan para makabalik ka sa Diyos. So isa siyang way para makapagkandili at maging daan para maasawa mo si Kristo. Yun lang po. Okay, yung Telegram kung muna ayos, sana ibalik, i-ano nyo na para may ibang makapasok. Tapos tuloy-tuloy yung share live niya sa Giant Groups. Pag live, mas maraming gusto makinig. Hello. Tagalog po na. Si RJ. Baron. Oh, no. Tanong ko po, anong kumpletong... Lapit mic. Ayan. Ano yung kompletong kandili na ginawa ng Diyos na dapat gawin sa pamilya at asawa? Magandang tanong. At kasi kailangan natin sa church yan. Kasi parang di natin naabot yan eh. Ang abot lang natin, yung kandili natin medyo baluktot. Hindi focus sa spiritual, nakafocus sa material. Kalusugan, academic, yan, hanap buhay. Okay. Bago ko sagutin yan, magko-comment lang kay Sydney, no? Kasi nagtanong ako, bakit yung palo kasama sa kandili? Ang ibig kasi ng kandili, nourish sa English. Bigyan mo ng sustansya. Bigyan mo ng pangangailangan niya. Ang pangangailangan tao, hindi lang yung physical na kalusugan o karunungan sa mundo, hanap buhay. Ang kailangan ng tao, disiplina. Ang kailangan ng tao, relasyon sa Diyos. Ang kailangan ng tao, yung pagkaberehan. Yung EQ. Iba yung SQ, iba yung EQ, iba yung IQ. Lahat yan, pangangailangan. Marjorie, singit. Naalala ko yung sabi mo, yung palo dapat gamitin sa offensive, hindi defensive. Tama. Hindi papagawa. Hindi bawal ang defensive. Abot ng denomination yan at ibang end time. Ewan ko, nare-relax na sila dyan. Pero, pag defensive ka lang, kulang yan. Malalim na revelation na palo, yung offensive. Gagamitin mo, yan tinatawag ko ngayon sourcing conflict eh. Gagamitin mo yung pamalo para maging matalino siya, di ba? Hahampasin mo siya, hindi siya mamamatay. Ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Magtatanim ka ng karunungan sa kanya. Paano natupad yan? Kailangan mo na revelation, kailangan mo na spoken word. Kailangan mo na tagapaliwanag. Na dahil ginamit mo yung pamalo para matupad yung report, yung pagsaliksik, yung iba-iba pa. Kaya tumalino. Naligtas yung kaluluwa sa impyerno. So in between that, yan ay spoken word. Walang detalye sa Bible. So, ang nourishing the church, hindi ka lang nagtanim ng pangangailangan sa pangangatawan, sa pag-aaral, ng mga carnal na bagay. Spiritual, higit sa lahat yan. At kung nasa letter C tayo, yung kandili ni Kristo sa iglesia, mostly spiritual yan. Bakit? Hindi ba si Kristo nagpahala rin material? Oo, meron yan. Hindi natin winawala yan. Bigay na ng Diyos yan eh. Pero yung spiritual ang focus niya. Parang tayo, hindi naman tayo nagbabawal na magbigay ng pangangailangan laman. Pagkain, school, etc. Pero, segunda yan. Yung priority, ang priority Kristo, yung sa Diyos, yung sa larawan ng Diyos. Yan din dapat ang priority natin. Ito na yung sagot sa tanong.
Paano tayo magkandili sa pamilya? Kailangan hindi ka carnal-minded. Hindi ka puro material lang. Hindi ka puro panglupa lang. Mas malaki dapat, yung tinatawag kong Diyos-Diyosan, mas malaki dapat yung sa Diyos. Kasi sa atin, kayo tinawag na Diyos-Diyosan. Minsan Diyos pa yung binawasan eh. Yung oras sa Diyos, binawasan. Yung saliksik sa Diyos, binawasan. Yung disiplina para sa Diyos, binawasan. Pag sinabing Diyos, yung paglilingkod mo sa iba. Di ba? Yung pag-aaral mo. So, parang wala kang pressure pagdating sa spiritual, pero okay lang ma-pressure sa material. O, hindi naman kayo nagrereklamo sa mundo. Pero pag sa church, sasabihin nyo, diktador, Nicolaita. Di ba? Kung may nakaranas lang ng hirap sa laman, kung ano na naman sasabihin. Pero biblically, talaga bang may dadaan ng hirap sa laman? Spiritually, Kung to talagang spiritual ka, talagang dadaan ng hirap sa laman. Ayaw namin eh. Hindi, kung under ka sa isang magulang, dapat. Kung ikaw na mismo yung magulang, re-recruiting ka, dapat kang pumasok. Hindi ka pwedeng habang buhay bansot, baguhan, isip bata. Matanda ka na, isip bata, nagkakaraoke ka pa. Walang nagpapaliwanag sa'yo. Karaoke sa libutan. So, nakakaya tingnan, di ba? Ako nga binibira ng ibang kapatiran. Tingnan mo, kakakaya tayo. Wordly na wordly ang miyembro natin. Yung iba, hindi sila kumakanta ng wordly karaoke. Tumulong ka na lang bago. Kulang ako sa tao kung tila tumutulong sa akin. Hindi tumulong ka. Kausapin mo yung tao. Ang tagal, ilang dekada na nagre-recruit na tulungan nyo ako Okay. Kausapin nyo yung taong kinakapos. Kesa ako lang bibirahin mo, parang kasalanan ko yun. Okay. Kailangan natin yung pagkandili sa sariling pamilya. Spiritual. Kasi ganyan ang isip ni Kristo. Ito yung revelation natin ngayon. Ito yung letter D. Wala pa sa parting divorce, no? Pero Yung mga taga San Pablo, magtanong. oo, sana kayo imbira. Yung Telegram, buksan nyo rin. Kasi yung iba hindi makapasok sa Discord. Kung ayos na yung Telegram, Yan. Tapos paalala ko, Marjorie, hindi na to progresibo, nasa serye na yan. Paki-share live. Hanap ka ng 10 Vision, maka-share live. Sa Giant Groups. So yung sinasabi ko, yung kandili sa sariling pamilya. Ang kandili sa sariling pamilya. Si Kristo, nagpa-provide din niya ng material, physical needs. Pero, ang pinakahigit na provide ni Kristo, yung pinaka-forte niya, ay yung spiritual. Kung isa-subdivide natin, yung Diyos Ama ang mas malaki ang parting material, physical. No? Pinoprotektahan ka sa lupang to, kahit unbeliever ka pa, dami niyang provision sa'yo. Sa Kristiyano, provision din yan. Na makalakad ka sa kakalooban niya, binigyan kang buhay, etc. Yan ay mostly material, physical pangangailangan. Pero pagdating kay Kristo, hindi siya nakafocus sa material, physical. Nakapokus siya sa spiritual. Yung progressive revelation, yung pagkaberean, yung disiplina, yung hukom. Yung mag-evangelize sa'yo, magdi-DVBS sa'yo. Yung nagbigay ng track sa'yo, yung nagbigay ng booklet sa'yo, yung binilhan mo ng tablet. Si Mark Zuckerberg yung Facebook. Lahat ng gagamitin, pati na magulang na magkakastigo sa'yo. Kung yung magulang may spiritual, no? Kung asawa mo, pumapata sa letter D, asawa mo Kristiyano na progressive sa hukom. Gagawa siya ng paraan para makandili ka. Kasama yung leverage dun. Sige, kakain tayo sa mamahaling hotel, pero ano ka muna? Mag-Japonesa ka bukas. Tumulong ka sa akin sa break time na walang makakawala, hindi sila mag-worldly. So, sourcing conflict, akbayan mo si ganyan. Pag berdugo ka muna. So, ay gusto ko kumain sa Peninsula Hotel. Sige, akbayan ko na si Yasmin pag nalimutan niya. Eh di umabante tuloy. Ang kandili, gusto mo spiritually makaabante ang pamilya mo.
Si Kristo, yan ang nasa isip niya. Lahat ng spiritual, unawa niyo Ephesians 1:3. In all heavenly, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in Christ. So yung Ama, take care na niya yung material world. Pero under sa auspices ng Ama, yung anak, departamento niya, yung spiritual natin. Yan yung love affair. Spiritual love affair. Yung tunay na love affair between Christ and the church. Yung naging bereyan ka, yung nakumbikta ka, may nagko-correct sa'yo, etc. Kahit yung problema mo sa buhay. Yung pinagdadaanan mong hirap, hindi mo alam, kandili ng Diyos yan. Kandili ni Kristo yan. Yung pagsubok, di ba? Di ba sabi ko, lahat tayo sinusubukan? Ayun na. Hindi, sinusubukan ka lang kung papasa ka. Sige, kung naisip mo sinusubukan, ay okay lang, hindi ako madi-discourage sa pagtulong ko sa iba. Kasi pinapanood pala ako ng Diyos. Pinapanood din ako ni Kristo. Yan. Ginagawa ko matured. So, lahat yan ay pagkandili ni Kristo sa iglesia. Dito tayo sa asawa. Paano yung pagkandili sa asawa? Ang pagkandili sa asawa. Siyempre, meron tayong asawa, lukewarm pa. Meron tayong asawa, may sariling diskarte pa. O kapos-kapos pa. Ang tunay na asawa, aakain mo talaga siya na makumpleto yung maturity niya. So, ito, pagkakataon, bibirahin ko to. Sa traditional ministry. Or kailang umating kayo ng church, okay na. Or kailang magulang ka, elder ka, okay na, wala ka nang gagawin. Tagaluto ka lang sa kusina. Wala ka nang pagsisikapan. Pati na rin ibang, yung mahilig din sa malalim na doktrina. Yung mayroong mahilig sa doktrina, wala naman disiplina. Pinapagawa sa Bible school, hindi ginagawa. Gusto lang yun, nag-enjoy lang siya sa malalim na utak niya, theological doctrine. So may ganyan sa end time, may ganyan sa ibang denomination. Pero hindi balance yan. Sa personal enjoyment mo lang yan, dapat nga may pait kaset yan eh. Kung kaya mo mag-enjoy ng malalalim na doctrine, hindi pa natin pag-usapang kung tama yan o mali. Dapat meron ka rin counterpart, balance, na paglilingkod. Kailan makita mo, may kapos dyan, may mahina ang uabot dyan. Naiinip ka ba kausapin yan? O mag-network ka lang, mag-supervise ka lang, mag-oversee ka na lang. So hindi ka lang paglilingkod mo sa Diyos, naglalalim pa sa sarili mo, nag-iipon ka lang. Actually, yung mga gusto kong banggitin na mga yan, iba doon kasi doon, iba doon nakakausap ko. Pwedeng na-skip mo yung mga importanteng mensahe dahil tinatamad nga. Di ba, meron tayong kapatiran na ayaw niya yung hukom. Gusto lang niya yung pag-usapan malalalim na bagay, ibang bagay. May iniiwasan siyang paksa. Sa Diyos, wala kang iwasan na paksa. Sa asawa mo, huwag mo pipili na masaya lang tayo dito, pero wag na, kasi hindi ka masaya dyan. Kung kailangan ng Diyos yan, gusto ng Diyos yan, tisin mo, ilakad mo siya, itawid mo siya dyan. Kahit naiinip siya dyan. O dito sa atin training, ministers training or church discipleship training, kahit naiinip ang laman, pero kailangan sa Diyos yan. Daanan natin yan. Tiisin na lang natin. Paano natin yung tao, pakisamahan yung tao, o kakain yung tao, kahit i-rebuke pa yung tao, no? Ampunin yung tao. Yan yung tunay na pag-ibig. So dito tayo sa asawa natin. Yung asawa natin medyo mahirap kausap, medyo matigas ang ulo. Tiisin natin, share natin. Unti-unti, madedevelop din ang asawa natin. Parang nililigawan pa natin yung asawa natin. Dahil nagkaroon tayo ng progressive revelation. Na-realize mo, ito ang tunay na asawa. Ito yung tunay na kasal. Ito yung tamang ligaw. So ito, kung makarating doon, itatapik ko to. Pero pwede nyo itapik to. Ano yung tamang panliligaw? Pwede ko i-exam yan. Pwede nyo sagutin yan. Sa seminar mismo. Ano yung tamang panliligaw? Yung panliligaw, hindi lang yan yung wala ka pang ililigawan. Kahit may asawa ka na, kailangan mo ba ligawan ng asawa mo?
Pasagot kayo. Kahit sino sumagot. Pwede nyo habaan konti yung sagot nyo. Kailangan nyo ba ligawan ng asawa nyo? Sagot. Oh, ililigaw si Kristo. Kasi Alam naman natin na hindi pa siya totally kasal kay Kristo. hindi pa siya berean. Oo. Ganito magiging itsura nyo pag both berean kayo. Para kayong Aquila Priscilla. Nagtutulungan kayo, hindi lang sharing ang word. Nagtutulungan din kayo kahit sa ministry. Sa administration, etc. Ibig sabihin, ang isip niya hindi makamaterial lang. Iniisip din niya yung kaluluwa. Hindi lang ng anak ha. O manugang. Iniisip niya yung buong iglesia. Yan ang Aquila Priscilla. Nagtutulungan kayo, deaconing, overseership, no? Regular networking, o yung liaison contact, ano yung continuation. Kumbaga, na-update yung gagawin. Special talaga, hindi yan na, natetent vision talaga yan. So kung meron ng Aquila Priscilla sa atin, I believe yung partial meron, yung ka-sharing meron konti. Pero yung talagang dedicated na tumulong, wala pa siguro. Wala pa. Yung pinakamainit na hawig kay Aquila Priscilla, enjoyment lang ng word, meron. Pero yung pagdating sa yung fully involved, para kang secretary rin ng church. Para ka rin janitor, para ka rin kusinero, para ka rin Mabinta ang flowers ngayon. Sabi ko mabinta ang flowers ngayon, let's pag-ibig. Hindi ko naintindihan, pakiulit nga iba. Kung narinig niyo. Sabi ko mabinta ang flowers ngayon, mga bulaklak. Ay, yung bulaklak, parang lambing-lambing na sanlibutan yan na, ay salamat, my husband, mahal mo talaga ako, binilan mo kong bulaklak. Mamaya magko-comment ako dyan Okay. Ano ba yung sinasabi ko? Ano yung sinasabi? Yung panliligaw sa asawa. Kasi, naalala ko na, hindi tayo Aquila. Paano mo malaman kung Aquila Priscilla ka na? Hindi lang mukhang mahilig ka sa sharing. May nakaarating na sa atin dyan. Kailangan umabante na kayo sa hukom. So, ang Aquila Priscilla natin, involved yan sa ministry, sa pangangailangan ng iglesia. So, meron na bang tayong asawang ganun ka-active, ganun ka-coordinated, ganun ka-organized, so may sariling diskarte pa. Kung meron pa, alam niya na i-workout nyo. Yan ang ligaw nyo. Ang role nyo bilang asawa, na type ni Kristo, yung ginawa ni Kristo sa iglesia, yan ang blueprint nyo, paano gagawin nyo sa asawa nyo. I-guide nyo sila mag-mature. So, paano sila mag-mature spiritually? Hindi lang yan head knowledge, kundi gusto niya, yung ministry, gusto niya yung tumulong talaga. Kasi yung ginawa ni Aquila Priscilla, tulong din yan Yung ginawa nila kay Apollos. Hindi na detalyado. Pero, simpleng halimbawa lang yan. Sino yung opposite nila? Si Ananias Sapphira? Takipan. Diba? Punta na tayo sa flowers ni Ricky. Balik mo yung flowers. Kayo sumagot Di ba kami pwede magbigay ng flowers tulad ng ginagawa ng iba? Kayo sumagot. Sige. Para exam. Sa seminar, dapat ganun din para masaya. Gumawa rin kayong drama-drama rin palabas. Sagutin nyo. Pwede naman yes or no lang sagot niya Hindi ba kami pwede magbigay ng flowers bilang pag-express ng pag-ibig namin? Sagot. Maraming sagot yan. May paliwanag pa dyan. Pero at least participate lang kayo. Kahit bata. No, hindi masamang magbigay. Pero siyempre gusto ko paliwanag. Sige, tuloy pa. Salamat lang sa pagsagot. Sana may magpaliwanag din. Kunwari, sabi mo hindi. Pwede ka magpaliwanag. Hindi po masamang magbigay, pero may ibang araw, hindi lang yung February 14. Tapos kung halimbawa ako ang bibigyan, mas gusto ko na
Pag binigyan mo ko niyan, kailangan may kasamang babad opposition. Maganda yung sinabi mo, babad opposition. Okay. Sasagutin. May sasagot pa ba? Parang case study to eh. Kandili sa asawa. Siyempre may kandiling version ng mundo. May kandiling version ni Kristo. At yung version ni Kristo, kung ma-appreciate niyo yan, Yung pagbibigay maabot niyo yan. gawin bilang Maabot niyo yan. leverage. Halimbawa, may Pwede rin, nagawang pwede rin. maganda. Kaya Okay, okay. Di saka mo bigyan. Binigyan mo ng flowers, yung pala utusan mo, Sister Jo, na no? Mag-DVBS. Okay. So, may kapalit pala yung bigay. Pero maganda yan. Hindi mo sa mga Sabi magbigay, ko, brother. Pero kailangan nagpahiram ka ng sabay. tandok, pero humingi ka ng kapalit na mas malaki. O si Barricky, ano sasabihin mo? Ano yung sinabi mo? Sabi ko, di ba masama magbigay kung meron ka rin yung utos na Tama, tama. Oo. Kasi, so ako na sasagot, no? Ang pinakamagandang pinaka-aliwalas na gayahin mo na isang libutan sa flowers, kompletuhin mo yung spiritual. Kasi masaklap kung ang tagal-tagal, mabagal o makompleto, parang hindi natin pinaplano. Hindi kumpleto ang pag-ibig natin. Hindi yung pag-ibig hawig kay Kristo sa iglesia. Parang tinatamad-tamad tayo, binabagal-bagalan natin. Parang above di pa tayo 10 taon bago lang matuto magbuklat ng Bible. Hindi mainip magbuklat kasi iba yung approach na ligaw natin. Kung magpapaturo kayo sa hukom, may approach na ligaw, paano mo ma-influensya ng asawa mo? Maobliga. Kung ano yung dapat gawin, kunwari pabasa, buklat Bible, o kaya may interview na, ganyan, diakonesa. So, ang pinakamaganda bago kayo mag-entertain ng ganyang isip, o pwede, tama yung sabi ni Ami, Tidalaga at iba pa, itatali mo. Gamitin mo, siguro pandaya kasi yan ang abot niya eh. O parang mahiya siya, hindi sumunod, di ba? Pero ito yung sinasabi ko naman na nakita kong mas maganda, maaliwalas. Kasi kung may mga ganyan tawad-tawad pa, tatagal ka nga. Totoo, tatagal ka nga. Magkaroon ka muna ng personal evaluation. I-overhaul mo muna yung approach mo sa asawa mo. Kasi maring approach natin, traditional eh. Makalaman eh. Kailangan magkaroon ka ng renewal o reset, reboot ng inyong approach. Makikipag-session ka talaga. Ano yung tamang approach sa asawa? Kasi yung dati mong nakasanayan, maring hindi nakakalago. Baka nakakalukwam pa nga. Kasi napagbibigay laman, ganyan. Inaamo-amo. So, yung unan yung magandang gawin, payo lang to, no? Siyempre yung iba-ibang approach, hindi naman bawal yan eh. Pero ito yung pinakamaganda sa akin. Personal re-evaluation muna, personal reset, personal approach. Pag na-approach na yan, pag na-approach na yan, yung nabago yung approach mo, okay na siguro kung pasingit-singit yung flowers o iba pa, pakain sa labas, etc. O date sa labas or whatever, pasyal. Pero kung sakali lang, masinop ka, gusto mo kompleto, the best syempre na naayos mo na lahat, tumatakbo na, saka mo sinisingit yan. So, yan lang yung sa akin. Yan na yung flowers. Pero hindi naman mali yung sinabi na ginamit mo yung flowers para ipagawa mo to. Yung nga lang matatagal lang ngayon. At hindi lang yung flowers kung ano-ano pa yan, di ba? Di ba may humihiling eh. Punta tayo sa labas, pasyal tayo, ganyan. So may alam akong asawa, nahiwalay na sila eh, pero dati gusto na asawa, masyal lang, ganyan. Siyempre, walang regular reckoning sa akin, hindi naturuan na paano titrain yung asawa, paano mali-leverage. Hindi na umabot dun eh. So, balik tayo sa kandili.
Ano yung pagkandili ni Kristo sa iglesia? Ganyan din dapat ang kandili natin sa asawa. Ano yung mindset ni Kristo? Lahat ng kalooban ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng material blessing tas maging lukewarm Nicolaita ka lang. Actually, tignan nyo, mas malaking material blessing natatanggap ng mga lukewarm Nicolaitan. Mas konti ang natatanggap na material blessing ng mga Berean. Alam nyo ba yan? Napansin nyo ba yan? Yung mas lalakad sa mas katotohanan, ito ang mas mahirap. O, sino nakapansin? Say amen lang. Para lang wag ma-discourage. Ba't sila pinagpapala? Sila, tayo hindi. Pinagpapala rin tayo, hindi mo lang napansin. Pinagpapala rin tayo. Binabaliktad lang ng diablo yung utak natin, hindi tayo pinagpapala. Pero hindi yan sa paramihan ng pagpapala eh. Ano ba yung tunay na pagpapala? Spiritual ang pagpapala. Ngayon, so kung merong nag-iengganyo mula sa iba na, o tignan, maghihirap ka lang dyan sa kanya, dito sa amin mayayaman kami. Yan sa kanya, although hindi man kayo talaga naghihirap, tatanin mo sa utak. O nga no, mas naghihirap kami rito. Actually, ang tunay na hirap nyo yung pagsunod dito sa progressive. Siyempre, hindi man talaga magiging mahirap. Kung wala lang nagpapahirap. Ang nagpapahirap, yung nagpapalukewarm. Yung nagpapadelay. Yung nagikayat, huwag mo seryosohin yan. Huwag mo problemahin yan. Sundin mo lang yung puso mo. Yan ang nagpapahirap. Seryoso to eh. Hindi mo siseryosohin. Oh. Urgent ito eh. Gagawin mo sa kana. May damage yan. Hindi to biro. Ang hirap, gawa rin ng yung mga bulaang bulong. Sila rin nagpapahirap yan. Pero sa tunay na buhay, so labas muna sa nagpapahirap. Mahirap talaga ang pag sa Diyos. Tatanggap ka ng buhay na walang hanggan, tapos hindi mo pinaghirapan. Sinabi ni Pablo yan. Birada to sa mga Calvinistang gospelers, no? Pag siyang Calvinista, may denomination, may end time. Predestinado na, tinalaga ka na, wala ka nang alalahanin. Ang biblical, meron kang hirap, kasi ang tatanggapin mo na reward, higit pa doon sa pinaghirapan mo. Hindi pantay. Malayong agwat. So, ni katiting na hirap, huwag mong pagdamutan ng Diyos. Naiinip ako magbuklat ng mag-sweep eh. Ayoko utusan ng anak ko eh. Lukewarm ako eh. Ayoko gawin mismo ang sweep kasi ministro ko, may sense of entitlement ako eh. Exempted ako dyan. Misis na ako eh. Kusina lang ako eh. So, daanan mo yung hirap. Hindi naman sobra talaga ng hirap eh. Mindset lang yan eh. Daanan mo yung hirap ng pagkainip sa laman. O yung magtanong, ang hirap tumawag eh. Pero ang nagpapahirap lang yung mindset, no? O, hindi naman talaga mahirap tumawag kasi nakakatawag tayo sa pulis. Nakakatawag tayo sa ospital. Nakakatawag tayo sa school. Sa LTO, kung ano na pa. Diba? Sa abogado natin. Sa mga kausap natin, sa negosyo. Sa boss natin. Kaya natin kontakin yun eh. Diba? So, hindi ganun kahirap. Mindset lang yan. Ay, sobrang pahirap. Pinapatawag pa kami. Wala kaming oras tumawag. O, sige, Marjorie. Kung ikaw dati ayaw mo magpa-doktor, inip ka, pero alam mo, mamamatay ka pag di ka nagpa-doktor eh. O, kaya napalo ako. Diba? Kunin nyo yung leksyon na yan. So, dati ayaw ko magpa-doktor. O, ngayon, ako pa yung umahabo sa doktor. Ganon din kayo. Kunin nyo na yung leksyon. Kasi may damage talaga yan. Ang topic natin, kandili sa iglesia. Ang kandili sa asawa. Ang topic natin, hirap. May hirap ba? Yan ang tunay na pag-ibig sa asawa. Paghirapan mo, pagtiyagaan mo. Iba yung hirap na sa libutan. Sinuyo hanggang napasagot ng oo. O kaya galit yung asawa pero sinuyo, nag-reconcile sila. Dinaan sa kung ano-anong mga regalo o kaya ano. Kahit lumuhod pa sa harapan niya, na malaglakad ng paluhod. Iba yung sa libutan, iba yung sa Diyos.
Suyuin yung asawa nyo para sa Diyos. Siyempre, paano yan? Magtanong kayo. O magsariling diskarte kayo. Bantayan yung sarili nyo, compare nyo sa sanlibutan. Ano ba yung suyo ng sanlibutan? Ano ba yung kandili ng sanlibutan? Bilhan mo ng flowers, regalo, chocolates, ilibre mo sa mamahaling hotel, mag-swimming, o kung ano man yan. O yakapin mo lang, halikan mo lang. Pero ano ba yung kay Kristo, yung kandili kay Kristo? Ang kandili natin sa asawa natin, dapat yung kandili ni Kristo sa iglesia. Sharean mo, formal talk sharing mo. Mahirap ba yan? Enjoyable nga yan eh. Enjoyable formal talk sharing. Meron nga mag-asawa dyan, wala pang anak. Dahil lang sa sharing, maging malinis sila. Naging mainit sa word. Kunwari, dati yung mga pastor punta sa church, hindi kasama ang asawa. Ito, nag-iisang ministro, kasama yung asawa. Hindi lang yan yung meron na asawa. Yan yung asawang participant ng word. Nakikipag-sharing sa word, nag-uusapan ng word. Di ba napakaganda tingnan? Parang hawig na nga kay Aquila Priscilla eh. Isa sila sa mga hawig. Kapag hindi lang hawig, talagang tumulong na sa administration. No? Medyo nagbibisi-bisi na sa parang imprenta ng booklet, sa pag-opisina, liter record, etc. Tumulong na sa paglingkod. Pati sa PTA, tumulong. Suyuin yung inyong asawa makalapit kay Kristo. Ang asawa niyo ba, kalarawan na ba ni Kristo? Magkaroon kayo ng evaluation, magsulat, ano yung kulang pa sa'yo? Ano pa yung sinasari ng diskarte mo? Ano pa yung hybrid na abot mo na nasusunod pa? Di ba? Yan ang pag-ibig. Ngayon, kung Valentine's ng mundo, by the way, may nag-post na maganda sana, sino ba yan? Si Obidos. Ang Valentine's daw galing sa Kristiyano. Kasi may Kristiyanong Valentine ng pangalan. Sa lexikin nyo na lang, check nyo kay Obidos. Nabasa ko, hindi ko na-share po. Na-share. Pero wala akong dinidepensa. Kasi kahit ginamit pa yung salitang Valentine's, iba pa rin yung paraan ng sanlibutan eh. Ginagamit lang natin ng Valentine's para makapasok ang mensahe. Katulad ng salitang Christmas, December 25, o mahal na araw. Gamitin natin lahat ng mga pagkakataon na yan. Hindi lang tayo ngayong LCM, pero pwede pa kayo mag-LCM seminar kahit next week. After mga Feast of Purim na yung topic natin, yung tungkol na kay Esther, Asuerus, Basti, mga typology. So tatama natin, ulit natin ang asawa natin na ang asawa ba natin Basti o Esther? Di ba? Of course, nasa kamay niyo yan kasi ano yung gagawin nyo? Ano yung pwede nyo gawin para maging Esther siya? Okay? Next week na yan. Dito, ngayon, ang topic natin, paano kinandili ni Kristo ang iglesia? So, yung lahat ng ginawa ni Kristo, i-review nyo yan. Mag-report kayo mamaya pagkatapos ng time ko. Ano yung mga ginawa? Anong nangyari sa Kristiyano? Pag-aampon, etc. Ngayon, from Kristo to iglesia, from you to asawa, sa inyong mga asawa. Paano nyo dapat kandiliin ang asawa nyo? Kayo man lalaki, kayo man babae. Nakasulat sa 1 Corinthians 7 yan. Pero spoken word din eh. Generalize yan eh. Naging malinis ang anak, naging malinis ang unbeliever na asawa. Pwede nyo ituring halos sa unbeliever asawa nyo kung di pa sila matured berean. May sasabihin ako masakit, sana kung matamaan kayo, sana makuha nyo yung mensahe na. Pwedeng sama-sama lang tayo sa iglesia eh. Akala mo ligtas ka kasi kasama ka lang nila. Halos ganyan ang isip ng lahat, kala mo. Majority, hindi ko sinabing lahat pero majority, isip na ligtas na sila kasi kasama lang sila ng asawa nila. Kasama lang sila ng papa, mama nila. Kasama lang sila sa iglesia, sa sama ng iglesia. Pero pag hindi ka berean, hindi mo pinatunayan, hindi po, yung pagsama mo, naking daya yun. So dapat, hindi tayo nagbabawal umaten ng iglesia o may muna ganyang baby mindset yung kapatiran. Pero kailangan natin akayin, mga katawid, maging talagang si Kristo mapangasawa nila. Ay, parang Branhamite nga na sinabi lang ng pastor o sinabi lang ng samahan, sumunod ka muna nga, baby ka pa eh. Pero kailangan mapunta ka na kay Kristo.
Paano ka mapupunta kay Kristo? Akain mo yung kapatiran na maging berehan. Tuturuan mo unti-unti, matagal pa yan. Ampunin mo, schedule mo, disciple mo, training mo, hukom class mo. Asawa nating pamilya natin. Asawa natin sa pamilya natin. Di lalo na, asawa mo na, kasama mo nila araw-araw, tapos di mo lang tinutulungan lumago. Di mo lang tinutulungan maging berehan. Siyempre, kailangan makipag-coordinating. Di ba? Kung kailangan din natin coordination para sa anak, kasi magulong organization natin, makipag-coordinate ka rin para sa asawa mo. Ano yung pwede kong gawin para sa asawa ko? Magtanong kayo. Bukod sa akin, pwede rin kayo magtanong sa isa't isa. Pag gumana mo na kay lahat, na tumulong kayo kahit kapos-kapos pa, tanungan na network na lang ang tanong. Eventually, 10 Vision, tanungin nyo na lang sa akin yan. Few minutes na lang, tanungin ko kayo sa divorce. Ano yung bagong revelation ko sa divorce? Kasi hindi ko masyado nabanggit last time. Sino sasagot? Kasi promise ko, i-exam ko kayo. I-exam ko rin to bukas. Kung nandyan ako. Pakisagot lang. O, meron na lang magsabi, hindi ko para naintindihan. Para, sige. Ano ang type, bagong revelation sa type ni Kristo sa divorce? Deuteronomy 24, 1 and 2. Ako alam ko ang sagot eh. Yung luma at saka yung bago. Sige, wala na ibang sasagot. Accepted mo na si Jerry. Type ng asawang lalaki. Sige, detalye. Timitipo din sa mag-asawa na yung una, yung walang pakialam, yun yung dati. Yun yung luma. Yung bago, yung asawa mo, nagmamalasakit ka na. Yun na yung panibagong asawa. So yun. Parang letter D, sagot mo. Pero sige, okay lang. Dito tayo kay Kristo. Ako sagot ko, Bref. Yung una, sige. Yung una. yung type kay Adan at kay Eva. Tapos yung bago, yung type ni Kristo sa iglesia. Okay, masyadong general. Okay, salamat sa sagot ninyo. Sasabihin ko na rin ang sagot. Yung pangalawang asawa, si Kristo yun. Tama. Sige, tuloy mo. I-detalye mo. Nakatagong hiwaga talaga yun. Yung pangalawang asawa po, yun ayun si Panginoong Jesucristo kasi 'di ba? Nung una niyang asawa is 'di ba hiniwalayan nga siya kasi nga nangalon niya yung babae. So para hindi 'di ba dati noon sabi niyo po doon binabato hanggang mamatay. Ay ngayon para maligtas yung babae, 'di ba bibigyan ng bill of divorcement. Pero ang bibigyan ng bagong bill of divorcement, hindi bago pala, ay may bibigyan ng bill of divorcement, tapos pwede na siyang mag-asawa ulit sa iba. So, yung bago niya nga asawahin, is si Kristo, yun po. Sige, paliwanag natin type. Very good. Yung luma mong asawa, type yan sa may mercy. May mercy ang Diyos yan eh. Pero hindi pa kumpleto mercy. Kailangan may magpatuloy ng mercy na yan. So, yung the bill of divorce is a progressive revelation ng mercy. Yan ang di abot ng iba. Ang abot lang nila, palang masama yan eh. Pero, yung bill of divorce is an instrument of mercy. Pero hindi siya makukumpleto pag walang nag-umasawa doon sa diniborsyo. So, si Kristo nakatago doon sa pangalawang asawa. Sa type So, yung unang asawa, nandiyan ba si Kristo? Hindi. Nasa logos pa si Kristo dyan. While we were yet sinners, Christ died for us. Nakaplano pa lang sa Diyos Ama yan. May mercy din yung unang asawa eh. So, ito palang ginawa ni Adam kay Eve. Karugtong na revelation, yung divorce bill. Kasi ang nakikita ko lang noon, kapos na nakikita ko lang noon. Mas maganda ang forgiveness kaysa divorce. Patawarin mo na lang kaysa hiwalayan mo. Ayaw lang mo na siyang mapatay sa stoning to death. Yun ang abot ko noon. Pero, ngayon ko na-realize, may progressive revelation pala dyan. Kung yung
So, may binigay ang Diyos na halimbawa na hindi makapagpatawad sa pangangalo niya, pero kaya niyang patawarin na hindi mapatay. So, ang mas eksaktong paliwanag dito ay yung stepping stone. Yung papunta ka sa mercy pero hindi pa nakumpleto. Kailangan may ibang taong umakto doon sa mercy na yan. Yan ang malalim na revelation. Kung paano si Adan kailangan umakto bago mapatawad si Eva. Pag di umakto si Adan, hindi mapatawad si Eva. Pero pag hindi rin pinayagan ng Diyos si Adan, walang magagawa si Adan. Kahit gusto pa niya patawarin si Eva. Yan yung between A and B. Ito yung between yung unang na divorce at yung sumalo sa divorce. Ano sabi sa Deuteronomy? Hindi mo na siya pwedeng bawiin. Pwede siya mapangasawa ng iba, pero hindi mo na siya pwede bawiin. So, ang revelation dyan ay kakapusan, stepping stone, mercy na meron pang kailangan tumapos sa mercy. Meron pa kailangan kumumpleto sa mercy. Para inuulit-ulit na dangke. Kailangan the testator must die. Yun. So, yun ang lalim ng revelation ng divorce. Tapos na tayo sa topic ng divorce last week. Pero hindi ko ito nabanggit. Sana makita nyo. Balik tayo sa kandili ng iglesia. Ang kandili ng iglesia, kasama dyan pagpapatawad, pero yung pagpapatawad mo sa asawa mo, subject sa hukom. Yung pagpatawad ni Adan kay Eva, subject din sa ama yan eh. Yung pagpatawad ni Kristo sa iglesia, subject din sa ama yan. So tayo, pag nagpatawad tayo ng asawa natin, subject sa ama, o babanggitin ko yung mga nadadaya sa cute baby, tiyanak na. Ang cute-cute para anak ni Janice. Itong mga cute baby, bakit tinawag kong tiyanak? Nadidemonyo kay. Lalo mong winala ang Diyos, lalo mong winala ang salita ng Diyos. Siyempre, meron tayong pagka-conservative na Pinoy. Alam natin mali yung ginawa. Pero, dahil nakitaan tayo sa bata, pinatawad na lang natin. Kailangan natin ng revelation pag nagpapatawad tayo. Sagutin nyo to. Tunay bang patawad yan kung mali ang patawad mo? Sagot lang kayo, yes or no? Mga magulang, mga anak. Totoo bang patawad yan kung ano? Sabi ng isang anak, Papa, patawarin mo ako, nagkasakit ako. Oo, pinapatawad na kita, anak. Sabi kay Kokoy. So, ano yan? Ano yung patawad na yan? Ano yung tamang patawad? Ano yung maling patawad? Ano yung tanong ko sa inyo? Meron bang maling patawad? Okay lang. Pinatawad lang na okay na yun. Pero wala kang... Wala. Diba? Wala. Ano nangyari sa anak na pinatawad? Nauulit ang kasalanan, di ba? Punishment. Walang punishment eh. Walang protocol, walang requirement, walang ano. Uulitin lang niya kasalanan niya. Di ba sabi ni Kristo, sin no more? Yan ay spoken word hidden revelation na kailangan meron tayong provision na o sige, patatawarin kita, but take my yoke upon you. Di ba? Hindi tiway, wala kang gagawin. O anong nangyari sa mga anak natin? Nagkasala nga, umuulit-ulit naman. Pinabayaan nyo pa rin kasi nadadaya kayo sa cute baby. Kaya tinatawag kong tiyanak kasi nadidemonyo kayo dyan. Bakit nadidemonyo? Satan seeden. So gusto nyo lang mag-alaga ng bata, hindi nyo na pinansin yung instruction. Hindi na kayo nagtanong sa instruction. Maluwag pa rin kayo. Mas maluwag pa nga kayo kaysa dun bago pa siya nagkasala eh. Ganyan ang anointing ng cute baby. At tinatawag ko muna yung term tiyanak, no? Para yan ay maging sa Diyos. Siyempre hindi naman masama mag-alaga, magligtas, magpatawad. Gawin natin sa tamang paraan. O, tabalik tayo sa topic natin. Ano yung tamang kandili sa asawa? Ano yung tamang patawad? Nagkamali ang asawa natin, pinatawad natin, ano yung tamang approach? May iba, maling approach, kaya lalong nagkakasala. Yung iba, hiniwalay na agad. Hanap alat bagad bagong asawa. May nangyari din sa church natin ganyan eh. Naging messianic yun. So, ibig sabihin, sariling diskarte. Parang ikaw na yung hukom eh. Ikaw na yung magde-decide dyan.
unawain natin dati, siyempre mahina yung network ko at sobrang hina. Kahit ngayong secret day, hindi ko makorek. Walang kumakausap sa akin. So, yung mga nangyari ngayon, hindi dapat mangyari yan. Ngayon, dito na tayo sa progressive. Pag nagkamali ang asawa, lapit agad sa hukom. Paano natin patatawarin ang ating asawa? Paano tayo makikipag-deal? Yung isa nga, gusto tayo lalagyan niya hiwalayan. Yung isa sa kapatiran. Sabi ko, bago kita pahintulutan, gagawin ka muna. Hindi naman sinunod. Na? So, pag-ibig ang dahilan, kaya may divorce. Pag-ibig ang dahilan kung bakit may forgiveness si Adan. Pag-ibig dapat ang dahilan, ano yung dealing mo sa asawa mo? Paano mo? Pag-ibig sa Diyos, ha? Hindi pag-ibig sa laman. Observe, check yourselves. Pag-ibig lang ba sa laman ang abot mo sa asawa mo? O gaano kalalim yung tungkol sa spiritual? Pwede namang kapos-kapos pa, pero maging progressive na kayo, mag-isip na kayo, mag-recruit na kayo, mag-akay na kayo sa isa't isa. Okay, kapos pa kami, pero sisikapin namin maging progressive. Sisikapin mo umabante, lumago. Ano ba yung kulang pa namin? Ano ba yung carnal pa yung isip namin na kailangan makorek? Maging spiritual na. Kasi walang kwentang marriage. Yung marriage nyo, sakit lang sabihin, sa demonyo yan, banlupa lang yan. Kung ayaw nyo maging progressive, kung ayaw nyo umabante doon sa gusto na pakita ng Diyos, kaya nyo na umabante, sinasadya nyo lang mag-umabante. So, kasalanan yan sa Diyos. Yan tunay yung pag-ibig kay Kristo. Daya lang kasi panlaman, panlabas lang na binibilang mo ng chocolate, kung ano-ano pa, kinakandili mo sa pang-material. Pero ang tunay na kandili ay talaga mapamatured mo siya, mapaakila, presila mo siya. Kaya na magpatuloy nito na. Kasagot na yung divorce. Sana makuha niyo yung bagong revelation. May share niyo, sana may seminar at di lang sa seminar bukas. Kahit sa inyong mga tubi, kahit sa inyong mga ano pa. Kung may maalukan pa kayong iba. Next week, pwede pa kayo mag-seminar ng Valentine's. Pero after that, siguro, iba na yung alokin nyo. Communion na or ano, na seminar. Tuloy-tuloy lang natin dapat ginagawa. Okay. Pray tayo. Tapos, kayo yung mga hindi nakatanong, bigyan nyo lang ng ano. Kasi yung robot na kunwari magtanong, napipilitan mag-isip. Okay, titingnan lang yung outline. Sige, paki-closing. Pakita na lang yung thumbnail. Paki-closing muna. Ang mag-volunteer, baka pagpalain ng Diyos. Diba? Ng 1 million. Ikaw mag-closing para pagpalain ka. Hello, Brandon, ikaw mag-closing. Nakasabi. What? Naka-quiet ride. Iba naman. Hello po, nandito po pala ako. Sige. Sige, sino to? Yan. Okay na po. Rinig po. Ay, pikit po tayong lahat. Yan. Naman namin Joseph, salamat po kami sa gabing ito at kami po ay nakapag tipon-tipon through chat, through Discord po para po kami po ay makapag Sabado tanungan. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito at kami po ay inyong binusog po sa salita ng Diyos at kami po ay naliwanagan sa mga dapat naming gawin na hindi makayayon sa sanlibutan kundi ay gawin ang tunay na pag-ibig na tungkol sa Diyos po. Kaya na pong bahala sa amin na po ay tulungan niyo po kami na araw-araw po ay maka-join po araw-araw po ay maka-join po kami at mas dumami pa po ang makakapakinig po. Ito na po sa madalain ko sa Panginoon sa Panginoon namin.